Hello guys, good morning, good morning. So in this video guys, ipakita ko sa inyo kung paano mag-rug. So ngayon ay dala ko pa rin tong tool ko na panglinis, panghindo sa tilapia. Punta tayo doon sa Batakan upang ipakita ko sa inyo kung paano mag-rug. Mag-rugging tayo guys. I-remove natin yung mga damo sa palayan dahil stricto tong ko ngayon. Ganyan talaga kung paano, mga ka-farm. Ingon anak yun. So yun na, pinatalas ko na mga ka-farm. So papunta na tayo dun sa palayan. So ganyan talaga yung kailangan gawin kung tayo ay mag seed production. Dahil ito ay inbreed rice seed production. Kailangan talaga nating mag rugging. Rugging, tawag dyan, yung rugging ay i-remove yung mga damo. Tapos kasali na yung mga hindi nakasabay sa linya, yung mga kahit palay mismo or kahit yung tumubong palay, kailangan silang i-remove dahil yan ay hindi kasali sa variety na itinatanim natin. So pakita muna natin pala. Balik tayo mga ka-farm ha. Ganito kaaga ako magsimula mga ka-farm. Medyo naudtuhan na. Oh, yan. Rice seed production. Inbreed rice seed production. So, ang name of seed grower, Chudoroy Ortiga. So, hindi pa to nakapangalan sa akin dahil siya pa yung nakatraining. Hindi ako nakatraining as seed grower. Pero itong palay na to is sa akin to. Pinangalan ko lang pala. Pinangalan ko pa palang sa kanya mga ka-farm. So dito, pakita ko sa inyo mga ka-farm. Kailangan tayong tawag dito. Lusob ba? Hindi naman to mabasa yung cellphone dahil may stand naman to mga ka-farm. Yan. Kita ko sa inyo kung saan yung hindi nakasabay sa linya. Yan. Yung mga damo na yan ay kailangan natin tanggalin o i-remove. Ito, sample. Ito mga farm. Dahil kasali ito, dahil iti-check pa to after harvest nito. Hindi pa to aabutan ng harvest mga ka-farm. May mga taga-laboratory talaga na pupunta dito sa field at tingnan yung mo at mag-suggest naman sila na kailangan mag-rugging, i-remove yung mga damo, tapos hindi ka talaga makapasa sa laboratory kung maraming matitrace sila na damo sa ating palayan. So ito lang ang gagawin natin mga ka-farm. At least isang linya lang sila mga ka-farm. So yun anira ang himuon. Kahit palay man siya mga ka-farm, kailangan natin. Pwede natin tong apakan kung ano talaga. Malayo na yung sa gilid. Pwede natin idiin sa lupa, sa ilalim. At doon natin ilagay mga ka-farm. Katulad nito mga ka-farm. Katulad nito, hindi nakasabay sa linya. Kasi ang linya papunta doon. At saka yan. Kahit palay man ito mga ka-farm, kailangan natin yan i-remove. So ang tawag dito sa trabaho natin ngayon is mag-rugging. Kasi kapag kapag makita to sa mga seed inspector,
i-out tayo mga ka-farm, kailangan nating sundin kung ano ang mga ganyan naman talaga ang gawin natin upang maging quality yung ano natin, yung seed production. So ganyan lang, kailangan natin tawag dito sa amin is kamot. Yan. Mahirap. Uncut lang to mga ka-farm ha. Pakita ko muna sa inyo. Ito. Hindi pa ako nakakita ng tao na tutulong sa akin dahil wala pa akong pera mga ka-farm. So, yan. Na dito tayo magsisimula sa gilid. Dahil yung sa kabila mga ka-farm, yung sa gilid, dyan hanggang papunta doon sa may parang nyug. Hybrid na yun mga ka-farm, hindi yan seed production. So dito tayo magsisimula sa seed production talaga dahil ito ang pinaka-stricto. Taasan natin yung paa ng ating stand. Mabuti na lang mayroon akong pang na holder. Thank you so much, Toktik. Thank you guys. Samahan nyo ako, tayo ay tawag dyan, tayo ay magrugi. So yun lang. Dito ako dumaan sa linsa. Pwede nating apakan lang mga ka-farm ha. Tamakan ra na to para maduot sa ilalom ug dili na siya yung ara ka sayon. Kung ani ra kalisod. Kasi kapag ganitong edad mga ka-farm, kailangan sa Bisaya pa dito tayo maning kamot nga mahinlo ang atong area. Kini nga stage sa humay at vegetative stage. Kasi alam niyo mga ka-farm, during vegetative stage, yun talaga ang lahat ng mga transaction. Anong ibang termino dyan? Yung activity na kailangang maglinis upang maihanda yung ating palayan at maganda siya na tingnan dahil malinis siya. Kasi mga ka-farm, kailangan itong ganito tayo maglinis at tuwing vegetative stage dahil ay pwede pa siyang galawin. Kasi kapag during budding stage or PI, panicolonization, kasi during PI hindi na kailangan tong i-disturb yung ating palay. Kailangan yung palay natin ay relax na. Nag-aantay na lang ng kung anong ating ipapakain. Mag-add ba tayo ng nutrients or nagdidepende lang tayo sa ibigay sa lupa. Depende na yun mga ka-farm. Kaya linagyan natin to ng tinatawag natin dito sa amin linsa. Kung saan dito kami dadaan kung anong mga activity ang aming gagawin. So tingnan nyo mga ka-farm, yun na ang resulta sa aking narugingan. So yan, kailangan nating uubusin. Linisin lahat yan mga ka-farm. So hindi man natin maubos, malinis lahat ngayon ay sana matapos to hanggang hindi aabot pa yung tinatawag nating PI or panicolonization. Dahil during panicolonization hindi na tayo pwedeng
gagalaw, dadaan sa gitna ng palayan dahil sila ay madidisturb. Na-stress din yung palay. So, yun lang. So, kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel, please paki-subscribe na lang. Kasi paki-subscribe at padagdag naman ang aking mga subscriber. Ganito ang maganda itrabaho kapag ikaw ay isang farmer, mga ka-farm. Dahil alam nyo, malaki ang matrabaho mo kahit every morning is mag-invest ka ng time ng 2 oras, 1 or 2 oras, malaking bagay na yun, mga ka-farm. Dahil alam nyo, mas malaki ang matrabaho mo sa walang init kaysa sobrang init. Hanggang sa lumalim yung saging. Mapalay man or madamo, kailangan tanggalin kung hindi siya naka sa Bisaya pa nakatunong sa linya. Yan. Sabayan niyo ako, mga ka-farm. Yun lang ang buhay ko. Yes. Ganyan lang ang pagruging, mga ka-farm, ha. Basta ang tandaan nyo, basta ganito pang edad, nasa vegetative stage, ay kailangan doon. Lahat kailangan naka-ready na, or dapat kailangan linisin natin yung palayan. Dahil alam nyo, mga ka-farm, yung palay natin ay palagi ko balik-balik, mga ka-farm, ha. Hindi na siya pwedeng i-disturbo during PI. Thank you so much for watching, mga ka-farm. Thank you. Ako ay magpatuloy pa sa aking trabaho ngayon dahil wala akong memory. Thank you so much, guys. Nagrog ko karon.